Wake up in the morning feeling like P. Diddy. Hey, what up, Grab girl? my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city. Let's go. Before I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. Cause when I leave for the night, I ain't coming back. I'm talking pedicure on our toes, toes. Trying on all our clothes, clothes. Boys blowing up our phones, phones. At alam niyo ba kung bakit nandito ako ngayon? Yon ay dahil sa isang bagay kung saan mahilig ako. Naku po, di bali na lang, acrobatic kasi ako. Acrophobic pala. At mas lalo namang hindi dahil dito. Mukha lang akong hinete pero takot ako sa kabayo. Sige na nga, andito ako ngayon dahil dito. Malamang pumasok sa isip nyo, eto. Bata pa lang ako, mahilig na talaga ako sa mga oo na nga. Pero kahit hindi ka panipaniwala, mahilig talaga ako sa mga flowers. I died every day waiting for you, darling, don't be afraid. Napag-alaman kong dito sa bayan ng Tagaytay ay mayroong mga kilalang flower farms. Pero wag na tayong lumayo. Unahin na natin ang The Flower Farm. Trees of green and red roses. Ang The Flower Farm ay pagmamay-ari ni Ma'am Ging de los Reyes. Kagaya ko, bata pa lang ay talagang hilig na ni Ma'am Ging ang gardening at planting. Kitams! Di ba ang cute ng rhyming? Tubong negro si Ma'am Ging at sa bukid ng kanyang ama, doon niya naramdaman ang love niya sa mga bulaklak. Nung una, nag-umpisa lang siya sa hilig sa mga bulaklak, kung kaya private garden lang ito na mag-umpisa. Pero kalaunan, naging The Flower Farm Corporation nang maisipan niya magtayo ng sariling negosyo. Matatagpuan ang The Flower Farm sa Barangay Ginhawa dito sa bayan ng Tagaytay. At talaga namang giginhawa ang iyong pakiramdam kung napaliligiran ka ng mga nagagandahang bulaklak. Sa flower farm, matatagpuan ang iba't ibang uri ng mga bulaklak, gaya ng iba't ibang kulay ng chrysanthemum, gerberas, at anthuriums. Oh my gosh! Ang hirap i-spell! At ang paborito ng lahat? Rosas! Nabanggit na lang din naman natin ang rosas. Atin namang silipin ang isa pang flower farm dito sa Tagaytay. And this time, it's going to be all about roses. Hindi naman siguro masama mag-English, di ba? Kilala ang island rose as the largest grower and wholesaler which specializes in growing world-popular European roses dito sa ating bansa. Pero paano yon? European roses in the Philippines? Could that be possible? Oo naman, no? Because Island Rose uses state-of-the-art greenhouse facilities in the cool climate of the highlands of Tagaytay. Kitams? At di lang yan. Ang kagandahan kasi dito sa Island Rose, pwede kang umorder ng kanilang mga high-quality roses straight from the farm to be delivered kahit saan man sa Pinas. Talaga lang ha? Oo nga, ang kulit ah! At ito pa, Island Rose produces almost 2 million roses kada taon at nakakapagpa-deliver sila ng mahigit kumulang 5,000 stems bawat araw. Oh ha? Kitams? Ang dami pala naming mahihilig sa bulaklak. At ito ang mga pangunahing klase ng mga rosas meron sila. The thornless and fixed stem Grand Gala Rose with dark red buds. The long, straight stem Red Giant Rose, abundant with foliage, and the Red Fronts Rose, whose petals are vibrantly red.
Oops, dito kasama sa mga roses, pero sikat ang kanta niyang Bed of Roses. I wanna lay you down the bed of roses, for I see. Ang mga bulaklak ay may mga natural na kagandahan, kaakit-akit, kahali-halina, pero wag ka. Dahil meron ding mga bulaklak na sa likod ng kagandahan nito ay may mga daladalang panganib. Ang Daphne o Lady Laurel ay may taglay na mezzanine and daphne. Kapag nakain ang berries nito, magdudulot ito ng pagkakoma o pagkamatay. Ang Angel's Trumpet ay nagtataglay ng toxin that cause hallucination, but this should not be used for recreational purpose since the risk of an overdose is very high. Ang oleander naman ay kilala bilang pinakadelikadong bulaklak sa buong mundo. Madalas, ito ay ginagamit sa mga suicidal cases sa buong India. Nakakatakot din naman pala talaga. Malamang, ganito ang itsura ng nililigawan mo kapag mga ganitong bulaklak ang ibinigay mo. Pero, teka lang, bakit puro na lang ako? Hindi ba pwedeng babae naman yung magbigay ng bulaklak? Pag babae yung nagbigay ng flowers, parang hindi siya romantic. Tsaka pag lalaki kasi yung nandiligaw kaya lalaki yung madalas nagbibigay ng flowers sa babae. Isa lang, para sa akin isa lang kasi parang binibigyan ko isang para maging masaya siya. Yun lang reason talaga sa akin. Siguro, panahon na para babae naman yung magbigay, para masaya naman. Saka isa kasi yun sa weakness ng babae, yung bulaklak. Kasi ang lalaki naman, di naman kasi mahilig sa mga ganun, di ba? Alam mo, may mga arting lalaki. Bakla. Bakla. Ayo, kaya ganun, dapat lalaki talaga. Siguro it's a tradition already. Culture, tradition, saka siguro yung social status ng male and female. So, yun yung basis para lalaki nagbibigay. Ang nagbibigay ng bulaklak ng hintex ba pwede sa babae? Ay, siyempre lalaki kasi para alam namin na mahal talaga kami nila. Ayun. Asus, ganun ba talaga yun? Pero, sa totoo lang, kaya lang naman talaga ako nandito sa Tagaytay. Para matupad ko na yung matagal ko ng pangarap. Yung mabigyan ng bulaklak. Kahit isa lang. Wow! Salamat! Ngayon, alam nyo na kung bakit ako nandito. Kung minsan, hindi kasi natin napapansin ang mga simpleng bagay na siya namang kasiyasiyang tunay. Kaya gaya ng mga bulaklak, gawin nating makulay ang buhay. You and I think to myself, what a wonderful world. Well, I see skies of blue and I see clouds of white and the brightness of day. I like the dark and